Mga panghitabo nga angay masayran. Magtapok na ta, tibuok katilingban. Kini ang community billboard sa Dai sa Tagum. Tara, kape! Tema, Diocese sa Tagum, malaumong nagapanaw isip piniyalang magsasangyaw sa Dios. Kini ang ikaduhang segment sa Tara Kape series sa ika-50 katuig sa pagkahimugso sa GKK dinhi sa Diocese sa Tagum. Napasabot na ni adtong miaging Martes ang Conversation in the Spirit. Atong pasudlon si Father Rex Parte aron sa pagpalawong. Siya ang Pastoral Director sa Diocese sa Tagum. Mayong adlaw sa tanan, anya kita dinhi nga unta mao kini ang atong pagselebrar sa paghandom 2025 ni adtong Oktubre 11. Apan tungod sa dakong kakulian nga nahitabo nga linog, wala kini gidayon tungod sa mga kakulian. Apan sa gihapon, gidayon kini pinaagi ni karon nga video nga pagahimo. So unsa man ang akong i-discuss karon, no? Ang akong i-discuss karon kining nahimo na for the 2021 katong duso sa ato mahal nga kanhin sa ato Papa may tungod sa Synodal Church. So unsa di ay ang Synodal Church? Ang Synodal Church mao ang kinabuhi sa simbahan founded by Jesus Christ. Ang simbahan adunay tulo ka cornerstones. Unsa man ni sila? Mao kini communion, participation, mission. Nga sama sa Holy Trinity, dili pidi bulagon. Communion, participation, mission. So kung kinabuhi kini sa simbahan, unsaon man aron mabuhi? Mabuhi ni by practicing listening in the Holy Spirit and listening to one another. Gitawag ni karon conversation in the Holy Spirit. O motong gihimo ganiha nila ni Ma'am Ima og ni Warren. Nga mao kini karon ang pamaagi sa pagpuyo sa kinabuhi sa simbahan, sa in English pa, conversation in the Holy Spirit. So unsa dining synodality? Ang synodality is the working together of Christians with Christ and towards God's kingdom in union with all humanity. Kung sa lain pa na, walking side by side, walay ibilin, walay mag-una, kundili mag-uban. Then, gidugangan pa kini sa atong Santo Papa kanhi Pope Francis, nga kailangan ang atong paglawig uban pod sa tanang kabuhatan sa Dios. Motong iyang gisulat, Laudato Si, ang paglakaw, pag-atiman sa tanang kabuhatan. So unsa may gamot niining gitawag og Synodal Church? Ang gamot foundation. Ang foundation gyud sa Synodal Church mooning Sacrament of Initiation. Ang bunyag, konperma o ang Holy Eucharist. Sa bunyag nahimo tang holy people. Katawhan sa Dios. Sa konperma gilig-on ta pinaagi sa balaang espiritu. Kining kinabuhi sa simbahan magpabilin nga buhi ang atong pagkasimbahan og lig-onon pinaagi sa Holy Eucharist. So kining tulo nga sakramento mao kini ang gamot sa simbahan. Ang gamot importante
aron makahatag og lig-on nga tanom og mabungahon nga tanom. Nahuman na ang dokumento sa synod nga gihimo for 3 years. So unsa may sulod nining dokumento nga mao ni karon murag silbing Biblia nga mo'y sundon na nato isip simbahan. Adunay 5 ka parte kining final document. Ang unang parte mao ang kasing-kasing sa synodality, the heart of synodality. Ang kasing-kasing mao ang pinakauyukan sa kinabuhi. Ang pinakauyukan sa kinabuhi sa simbahan called by the Holy Spirit to conversion. Ang pagbago sa kasing-kasing pinaagi sa balang espiritu. So unsa may unod dining first part? Mao kini ang simbahan, the people of God. Nahimot ang people of God pinaagi sa bunyag. Ang simbahan, sacrament of unity. Ang meaning sa synodality motong walking side by side. Synodal spirituality. Unsa ang synodal spirituality? Ang kinabuhi sa simbahan. Ang first part, mao ni ang atong papel nga kita ang propeta sa karong panahon na. We are the prophets into this world. That's the first part. Ang second part sa document gititle On the Boat Together. Katong anaa sila sa sakayan. Ang buot pasabot diini the conversion of relationships. Nga kay nabago ang atong kagalingon, meaning nabago o nalig-on ang atong relasyon. Relasyon sa Diyos, relasyon sa usa-usa, nga ang relasyon bunga sa pagkigugma sa usa-usa. So gitawag new relationship. Tungod kay nabago ang atong kagalingon. Diha sa simbahan, nahiusa ang atong nakalain nga gasa. Ang mga gasa, vocation, ministries, mission. Usara ang atong padulungan. Nga each one of us kabahin sa mission sa simbahan. Ang ikatulo nga parte kadtong gitawag og cast the net. Unsa man siya? Morning kinabuhi sa mga apostoles one time nga tungod kay murag naguol, adilang murag naguol na gyud ang mga apostoles tungod kay namatay ang Kristo nga ilang gituhuan. Nga tungod kay namatay daw nawad-an na sila paglaom, mo nga ning balik silang ordinaryo nga kinabuhi. Then one time si Pedro uban sa kubanan nangisda didto. Pero tibuok tabii sa ilang pagpangisda, wala sila'y nakuha. Didto na-encounter nila si Kristo nga nabanhaw. Ipungutana sila ni Kristo, naaba mo'y kuha? Wala. Giingnan lang sila ni Kristo, itaktak ang pukot sa tuong bahin. Expert sila nga mangisda ang nagstulti batanon nga dili mangisda. Apan tungod kay namati silang pagtaktak sa pukot na puno og isda. Morning ikatulong nga proseso, ang ikatulong parte gitawag the conversion of process.
katong conversation in the Holy Spirit naghihimo nila ni Ma'am Ima o Warren mo to ang listening. Listening in the Holy Spirit and listening to one another. Kay namati sila ni Pedro kang Kristo o ilang gituman mo nga nakakuha sila og daghang isda. Ang kinabuhi sa simbahan, ang panghimog desisyon, kailangan ang conversation in the Holy Spirit. Ang pamaagi sa simbahan is discernment. Gitawag og ecclesial discernment for mission. Niining bag-ong proseso, importante ang gitawag og transparency, accountability, and evaluation. Ang panghimog desisyon kailangan pinampuon. Ang panghimog desisyon pagpaminaw sa usag-usa. Ang pagmaagi sa pagdesisyon is consensus. Pagpamati sa usag-usa nga minampuon kay matag usa adunay gasa. Kung mauna nga sama kang Pedro, daghan ang ilang nakuhang isda kay namati o bituman sila kan Kristo. Ang ikaupat ka bahin mao ang abundant catch, the conversion of bands. Unsa man ni siya? Sa diocese mo ni ang ato mga struktura. Diocese ang ulo, ang ato mahal nga obispo. Then sa diocese composes of 57 parishes nga gipanguluhan sa mga administrator, mga kura paroko. Every parish na ay mga GKK. Sa mga GKK na ay mga grupo by district zone. Kanin silang tanan ang tibok simbahan sa kalibutan na ang atong Santo Papa, na ang mga grupo sa obispo. Ang gitawag o conversion funds kailangan naghiusa, wala nang iya-iya. Dili kung autonomous ang usa ka grupo, wala nagpasabot nga wa na sa labot ngadto sa uban. Usa lang gihapon ang simbahan. Ang relasyon sa diocese, sa parokya, kailangan naa ang panaghiusa. Ang relasyon sa matag DKK, matag apostolado, nagkahiusa. Mao na ang synodal na kasinapot. O ang katapusang parte sa document nga kailangan atong tun-an o atong puy-an mao ang pagpadala nato. So I send you. The only purpose why Jesus Christ founded the church is salvation. Forming a people for missionary discipleship. Asa man nagikaning discipleship, nagikani sa gasa sa bunyag. Sa bunyag nahimot ang disciple. Unsa may kinabuhi sa disciple ni Kristo? Ang kinabuhi ni Kristo mao ang iyang pagkapari, ang pagkaminampuon. Ang kinabuhi ni Kristo, ang iyang pagkapropita, ang pagkamagtutudlo. Ang kinabuhi ni Kristo sa pagkahari nga mao pagkamalagaron. Meaning, ang atong papel as member of the church, as leaders, pormahon kita sa espiritu nga mahimo kitang misyonaryo nga disipulo ni Kristo aron kita makaporma
ngadto sa uban. So ang pinakauyukan sa kinabuhi sa simbahan kining tulo. Panagiusa tungod kang Kristo nga magpartisipita sa mission nga gibilin ni Kristo. Ang atong diocese taod-taod na synodal. Why? Tungod sa atong pagbugna o mga DKK. Dili ta makamugna og DKK kung wala ang listening. Kung wala ang formation. Bunga, ang atong diocese pod, bunga sa gitawag nga conversation in the Holy Spirit, natay vision sa GKK sa diocese sa Tagum. Ang atong vision susama sa atong gi-share karon about Synodal Church. Ang GKK hiniusa sa mapadayunong nagapadayag sa ilang pagkadisipulo ni Kristo isip piniyalan. Ang kinabuhi sa binunyagan, ang kinabuhi sa simbahan is disciple of Christ. Misyonaryo kitang tanan for the salvation of everyone. Nahuman na ang document. Naanatay giya on sa pag-implementar nining Synodal Church. Og mo ni ang giya nga gihimo nato for almost 2 years. Gitawag kini karon Pathways for the Implementation Phase of the Synod. Ang title niini nga gigamit after sa mga conversation in the Holy Spirit, Sulong Padayon. Duha ka pulong pero mao lang ang sulong Tagalog, ang padayon Bisaya. Ngano man ni? Bunga sa conversation in the Holy Spirit, pag-abot din sa Mindanao, ang pulong-sulong negative alang niyato naka-experience o gubot, gira. Labi na dito sa Marawi, na kang nangamatay tungod kay gisulong. So negative para sa mga Bisaya. To consider, aron dili negative, ginuha na lang sulong padayon. Ang kinabuhi sa simbahan, padayon sa mission ni Kristo. Then, naklaro diha sa conversation in the Holy Spirit ang 5 kakakinaiya sa simbahan sa Pilipinas. So what are these 5 characteristics of a Philippine Synodal Church? 1, motong conversation in the Holy Spirit, gituluan ta sa pagpamati. So first character, the church is listening church. Discernment and accompaniment. Nga ang simbahan di ay mamati, mamalandong, o makig-uban. We dream of a church that listens not just with ears, but with the heart. A church that knows to stay and be silent and how to walk with the wounded. Daghan na samaran, wounded church because of power. Because nobody listens. In a Synodal church, listening becomes a form of healing. We long for spaces where people feel true heard, especially those carrying pain, doubts, or exclusion. Ikaduhang karakteristik sa simbahan, formation towards conversion and mission. We dream of a church that formation is lifelong.
lifelong, rooted in Christ, and alive with mission. A church that teaches not only doctrines, but teaches how to love. How to love. Imposible ang communion kung wala ang gugma. Gugma sa Ginoo, gugma sa susa, mo nga sa second part sa document, final document, conversion of relationship or new relationship. Unsa man ang new relationship, katong sugo ni Kristo, higugmaa apil ang imong kaaway. Ikatulo nga karakter sa simbahan sa Pilipinas. Accountable and collaborative leadership governance structures. We dream a church led by servant leader, where authority is not a privilege but a responsibility shared in trust. Ang babag sa synodal, clericalism. Unsa abot to sabot sa clericalism? Power. Ang nigawa sa Sorby, sa UST, kung unsa jud ka synodal ang Pilipinas regarding leadership, ang nigawas authoritarianism. Unsa ang authoritarianism? Dili mamati. Iyahatanan. Siya ang magdesisyon, siya ang magbuot. Kulang o listening, kulang conversation in the spirit, kulang sa pagpamati. Later day, mga karakter sa simbahan, inclusive participation. BECs, grassroots, marginalized sectors. We dream of a church where everyone belongs and no one is invisible. Dream meaning kabutunon. Ay kalima, partnership and outreach. We dream a church that steps into the world open-handed, ready to serve, to dialogue, and to witness to Christ in every space. Ang meaning sa new evangelization is to practice the life of the church. The meaning of new evangelization is witnessing. Witnessing. Daily lecture. As formator, we are not called to lecture, but to witness what we teach. That is the meaning of new evangelization. Then, unsa man ang kinabuhi sa simbahan? Ang kinabuhi sa simbahan, tabahin ang pagkamaayong pinalan. We call it stewardship. Umuni karon ang gikagubutan nato sa diocese. Talking about stewardship, pero dili makita sa atong kinabuhi sa tanan. So, unsa day ang stewardship? Stewardship involves recognizing God as the source of all blessings and being good and faithful caretakers of blessings of our gifts. It is about using our blessings according to God's will and purpose. Ang tanan, apil atong kinabuhi, gipiyal sa Diyos sa ato. Kung disipulutan ni Kristo, good steward ta, we have to ask the honor of the gifts. Lord, unsaon na akong kinabuhi nga imong gasa kanako. If I am a millionaire, Lord, what I'm going to do
this million. Kung ang Ginoo ang atong putanon, diha matawag ta maayong pinelan. Pero kung atong putanon, atong kulingon, to decide, mahimo tang kurakot. Mahimo tang kawatan. Dili nato mabalik nato sa Diyos. So, unsa may basic ideas behind being a steward? Not the owner. Kanang mga balay, yuta, dili kita ang tag-iya. Ang Ginoo ang tag-iya. As steward, not a responsibility that we should manage according to what the owner wants. Will answer to the owner. So, unsa man ikarong ikalibugan, no? Ang gigamit karon sa daditama regarding sa monetary, whatever, balik gasa. For example, magpabunyag. Ang bunyag, mahimong disciple ang ibunyagan. As parents, ninong-ninang, mupasalamat ta sa Diyos. So, saan nato pagpasalamat sa Diyos? Mapasalamat ta sa Diyos, pinaagi sa pagbalik sa gasa nga atong nadawat. For example, I am a millionaire. Magpabunyag ko sa anak, pila akong ihatag, ihalad sa simbahan for the mission. Ang akong ihatag, ang gugman ako sa paghatag mo ng stewardship. Kung milyonaryo ko, dako akong ibalik kay matabangan ang pobre mo ng disipulo ni Kristo. Kung ang tanan nga Katoliko, almost 100 million Catholics mupuyo sa pagkabinunyagan nga mao ng Synod Church, mahimo tang tanan manimbahon, mainampuon, mao ng pagkapari, mahimo tang tanan nga malagaron, mahimo tang tanan magtutudlo. Then kaning treatise atong ma-share, time, talent, treasure. Mga igsuon, mao kini ang Synod Church, mao kini ang atong kinabuhi, isip binunyagan. Ang pagpamati sa atong Ginoo, pagsunod sa Ginoo, sa pag-discern unsa ang plano sa Ginoo sa kinabuhi nga atong nadawat kaniya. Mga igsuon, ang kinabuhi sa simbahan makahatag ka natong kamaya. Even we are still in this world, if we listen in the Holy Spirit all the times, and we listen to one another. Mga igsuon, maayong adlaw kaninyong tanan. Salamat, Father Rex. Piniyalan kita sa Dios, busa atong atimanon ng atong pagtuo ug ang pagtuo sa uban. Mangayo kita sa tabang ni Jesus, ni Mama Mary ug ni Saint Carlo Acutis, ang patron saint sa Social Communications Ministry. Salamat kaayo sa daghan ninyong mga suporta sa inyong pagpadayon sa pagtabang sa itong ministriya dinhi sa digital world. Daghang salamat sa mga volunteers, sa itong staff ug sa uban pa nga nahimong kabahin ni ining maong misyon. Magkita ta sunod Martes aron ang mga impormasyon atong masayran. Dinhi sa community billboard sa Diocese sa Tagum, matag hisgotanan. Magtapok ta, tibuok katilingban. Tara! Kape! DTSCOM would like to thank our pledgers and partners for their continued support. Diocesan Printing Press and Publishing Incorporated, Parish of Christ the Eucharistic King, Spes Pauperum Foundation Incorporated, Rex Faber Corporation, Rex
Mercator Corporation. DSE Ditascom Signature Essentials. ACR Religious Articles and ACR Herbal Products. ACR Sisters. And all who are part of our mission. Through your continued support, we are able to carry forward the work of digital evangelization. Together, we stand committed to innovation, service, and faith. Thank you for being with us on this journey. May God bless you all.